Stories Live presents Euphoria. Another chapter unfolds starting July 4, 2025. There will be new episodes, awesome new segments, and new music from various artists. See you on our upcoming episodes, only here at Kahel Stories FB page, every Friday from 6 p.m. to 8 p.m. and Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
Yo, what's up, what's up? Good afternoons sa inyong lahat. And it's another episode here in Kahel Stories Live. And happy Sunday everyone. Today it's September 21st. Parang basag yung aking boses. Is it me or is it them? Ayan. Ayun, wait lang ah. Parang medyo basag lang yung aking boses. Ayun nga. Good afternoon everyone. It's 3:41 PM. It's Sunday and welcome to another episode of Kahel Stories Live. And syempre, ito na naman po tayo, konting kulitan na naman at konting kaalaman sa mga guests natin. At syempre mag-recap tayo mamaya sa ating question of the day. O, di ba? Nakakatawa tong linggo na to kasi despite of raining outside, parang hindi consistent yung panahon. Like sometimes uulan, aaraw to sa ulan. Kaya sama ng pakaramdam ko Maubo-ubo pa ako Alam mo yun, hindi maganda yung lagay ng ng aking hindi okay yung lagay ng aking katawan ngayon. Tapos syempre sa opisina, 'di ba? Monday to Friday, anong tawag dito? Pumapasok kayo, naka-aircon, so uwi ka, mainit na naman, o 'di ba? Hindi hira. Talagang tas yung panahon pa, hindi nakikisabay dahil minsan uulan, minsan araw. Ay nako talaga, Diyos ko. Kaya itong boses ko bukod sa basag ang audio ko, hindi ko alam kung basag ba talaga siya o sa pandinig ko lang. Ewan ko ba. Pero talagang literal na basag po ang aking boses. At hirap na hirap po kung makahinga. Alam mo 'yon. At syempre okay lang 'yan. Kahit ganyan na aking nararamdaman. It's good to be back. It's Sunday, syempre. Nakapagsimba na ba ang lahat? At alam mo yun, nakapag-spend na ba kayo ng time sa mga family nyo at sa lahat ng buong mag-anak nyo? If hindi pa, gawin nyo na. May konting oras pa. Happy Sunday. It's September 21st. Konting-konting panahon na lang at araw na lang. December na. Grabe. Grabe ang kapangyarihan ngayon ni Jose Marichan kasi naririnig ko na siya sa mga malls. Diba? And syempre, may bago tayong guest mamaya. Syempre, papakita ko sa inyo ang aking guest for this afternoon. Syempre, nag-iisa lang naman siyang guest ko mamaya, which is si Uno ng Foo Fabia. Dapat banda sila pero hindi naka-attend yung iba. So, okay lang yan. At least may representative tayo. And syempre, habang pa-plug na rin ako ng mga poster. Syempre, plug ko na rin yung mga poster dito. So, may current single, ang Luna Love Good na nahuhulog. Pakinggan nyo yan sa lahat ng platforms. Syempre, ang kanta ni Nudge Laurel na puro salita na nag-launch sila nung Friday, nung September 19. Congrats, Nudge! Sama nila yung Bita and the Butterflies. Favorite band ko yan. And syempre. At ayun nga, meron ding kanta ang nasa na yun? Ayun. Meron ding kanta ang BTS or Bridge the Sky na After Closure. Yan. And syempre yung Oxy PH na 1,000 Miles. Pakinggan nyo po yan. Own rendition nila from Vanessa Carlton's 1,000 Miles. Yahoo! And syempre ang kanta ng Grey Rat na Pag Nadamdamin. At ang kanta ni Boss A na Pagpili. Syempre, ang mga kanta ni Vanilla Kanami na After Hours and favorite kong Fugitive. Syempre. And syempre, since nagpa-plug na rin ako ng mga kanta ng mga tropa, syempre, don't forget our song Tagpo. Currently, nasa 7,000 streams pataas yan. And syempre, ang All Over Again, wag nyo kakalimutan yan. Isa sa mga paborito kong kanta. Ang Unti. Siyempre, ang Serpentina. And siyempre, ang unang kantang nirelease namin, ang Binibini. O, diba? Siyempre, may mga segments din kami dito. At tuwing
Sunday na lang po tayo. Meron tayong Ka-Health Stories Live. Yan. At syempre, meron tayong magiging question of the day every Ka-Health Stories Live. Yan. Na matutunghayan nyo in a bit. Diba? So, syempre, bago ang lahat, bago ako mag-question of the day, quick question of the day lang naman ito. Mag-time check tayo, syempre. Diba? Ay, mamaya na tayo mag-time check. Mamaya tayo mag-time check. Sige. Dahil, ang aking guest ay isa lang ang, anong tawag dito? Isa lang ang kantang sinend nila for this program. I'll be playing one video from Orange District at syempre para in preparation na rin. Para tuloy-tuloy na tayo, wala na ako ipi-play mamaya. So ito na nga, kanina pinalay ko yung kanta naming All Over Again na mapapakinggan nyo yan sa lahat ng platforms. Sana masuportahan nyo kami, patuloy nyo kami suportahan. And syempre ito, the current single that we are promoting, syempre gawa po to ng aking kabandang si JM. So sana magustuhan nyo to. At after nito, question of the day na tayo. Quick lang. Tapos i-introduce ko na ang aking guest. Only here, the best Ka-Health Stories Live. This is Tagpo from Orange District. Sana magustuhan nyo. Lang mapalapit sa'yo nang masilayan lamang ang iyong mga mata. Mangalay man aking mga paa, dihinto sa paglambay, at mahawakan lamang ang iyong mga kamay. Ngayon, tayo ay pinagtagpo. Huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Ilang araw binilang ko para lang makita ang ganda mo. Nagmakamtan ko lamang ang iyong pagsinta. Ngayon, tayo ay pinagtagpo. Huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Pinagtagpo, huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Tayo ay pinagtagpo. Di ako lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin na rin na mahal kita, na mahal kita, na mahal kita, na mahal
Alright, that's Tagpo from Orange District. And syempre, ito na. Ito na nga. Mag-ano na tayo? Tawag dito? Question of the day. So, ready na ba kayo? Yahoo! Alright, so ready na din ako. Quick question of the day lang tayo. Tapos, i-intro ko na ang aking guest for this. Uy, nawala na naman ang aking Sorry. Nag-freeze na naman po tayo, mga kapatid. Wait lang. Para na naman tayong dyan, oh. Ayan, oh. Ayan. Nangyari dun. Ayun nga. So, quick question of the day na muna tayo. And let's go! Question of the day. So, our current question of the day is, what are you doing to invest in your relationship? Uy, gandang na to. Magandang question of the day ito. So, okay. Hindi ko na patatagalin. So, sabi nga dito, question is, what are you doing to invest in your relationship? So, basically, to invest in your relationship, focus on open and honest communication, spending quality time together, showing appreciation and support, and setting healthy boundaries. Okay, tandaan niyo na, para maganda at masagana ang iyong relasyon, focus on open and honest communication. So, hindi naman po siguro mahirap yun. No? Like, hindi naman dapat, lahat ng ginagawa mo, ini-inform mo sa partner mo. Like, yung mag-ding ka lang, mag-PM ka lang na, nandito na ako sa office, ingat kayo dyan. Ganun lang. Simple lang. At least, it's a way of showing respect to your partner. And, alam mo yun, parang, para hindi sila mag-alala, kumbaga. And spending quality time together. Syempre, alam kong busy ka sa trabaho Monday to Friday, but then kahit alam mo isang araw in the weekend, you have to spend with your partner, spend time with your family. Syempre, yung isang araw naman na pang weekend, yun naman yung gagawin mo para sa sarili mo. Like for example, if nasa banda ka, edi mag-rehearsals kayo. If gusto mong tumakbo ka, mag-exercise ka, bahala ka kung anong gusto mong gawin mo, di ba? So, kumbaga, you have to at least set a day, one day for your loved one, to your partner, to your family, para at least, di ba, walang problema. Balansin lahat. And showing appreciation and support. Syempre, lahat ng bagay, kailangan supportan natin yung mga partner natin. And set healthy boundaries. So, kumbaga, ambawa, kung yung partner mo, pala party, so, kung gusto niyang gawin niya, di gawin niya yun, di ba? Wala. Kumbaga, syempre, dapat mag-set ka pa rin ng boundaries na, halimbawa, ako, may partner ako, may pamilya ako, na hanggang dito lang ako, kailangan umuwi na ako ng ganitong oras kasi, yun nga, may uuwian ako, diba? So, halimbawa, kung nagbabanda ka naman din, or, ano bang ginagawa mo? Like, for example, sumasayaw, may mga racket ka sa gabi, alam mo yun, kung may iba kang ginagawa sa buhay, bukod sa trabaho mo pa, you have to set boundaries syempre at mag-spend ka ng time sa loved ones mo or sa partner mo. And another thing is, other effective strategies include active listening. Yan makikinig ka din sa partner mo. Making your partner a priority. So, sa lahat ng bagay, wala dapat ikaw ibang priority kundi yung partner mo lang. Kumbaga, pag sinabi niya na sorry, hindi kita pinapayagan, parang ganun, dapat priority mo siya, di ba? Kung may nakaset kang schedule, halimbawa sa tropa mo, may nakaset kang schedule na gagawin nyo, like basketball kayo at hindi ka naman pinayagan, well, wag mo nang pagpilitan. Pero kung halimbawa dadaan naman sa tamang explanation, for example, kumbaga, magbabasketball lang ako saglit, uwi din ako agad. So, alam mo yun, try to let your partner understand everything. Honest communication, proper communication, para at least walang problema, diba? And sabi ko nga sa inyo, you have to set boundaries. And eto nga, encouraging mutual growth and support. So, yun nga, by means of supporting, by means of letting your partner explore life, huwag nyo sakalin yung mga partner nyo utang na loob para masagana ang inyong relasyon at alam niyo yun, mas okay na pagparehas kayo at
magkasama kayong namumblema, like pinagdadaanan yung problema na yun, huwag mong suluhin, di ba? At alam mo yun, pag may isang bagay ka na ayaw mo na gawin ng partner mo, explain mo, huwag mo sakalin. Kasi ang hirap kasi sa mga Pilipino, sa ating mga likas sa atin, na parang, alam mo yun, bakit kailangan nyo sakalin yung partner nyo? Partner nyo na yun sa inyo na yun Kumbaga, dumaan kayo sa stages na, alam mo, nagliligawan kayo, getting to know each other, kaya nga getting to know, para pag ni-level up nyo na, okay na kayo. Kaso kasi nagkakaproblema kayo dahil there are too much expectations from each other. Like in-expect mo yung partner mo na maging ganito, tapos plus pa yung komportable ka masyado, 'di ba? So, don't expect. Proper communication. Let your partner know what you feel, and alam mo 'yon, pag may sama ka na loob, may gusto kang mangyari sa buhay, explain mo. If okay yun sa partner mo, then, alam mo yun, di maganda. Pero kung di okay, tanggapin mo. Kasi, bago dumating yung tao sa'yo, bago kayo mag-step in dun sa relationship, kumbaga kasi, may mga habits, or hindi naman habits, parang may mga ginagawa yung partner mo before, nung wala ka pa. So, you have to accept it, di ba? Pero, depende yan. Depende yan sa kung anong hobby na ginagawa nila or habits, di ba? Kung kung masama ang ginagawa ng partner mo, ba't mo susuportahan, di ba? Hindi yun. I mean, yung mga magaganda na ginagawa nila. For example, kung yung partner mo dati, volleyball player siya or basketball player, nung wala ka pa, tapos nagkakilala kayo sa isang liga, di ba? Tapos nag-next stage kayo kasi ngayon mag-boyfriend-girlfriend na kayo, supportahan mo siya kasi dati nagba-basketball pa lang naman kayo. Crush pa lang kayo, 'di ba? So, alam mo 'yun, hindi mo kailangang pigilan ng tao sa gusto niya kasi yun na magpapasaya sa kanya, and it will give freedom to your partner, and gaya ng sabi ko, it will be a healthy relationship, 'di ba? Yun yung masasabi ko. And what you need to do is, ito lang masasabi ko ito lang mga bagay. Hindi ko na masyadong i-explain pa, pero ito lang yung mga bagay-bagay. Like for example, what you have to do is open communication. Kami ng aking asawa, we are very open with communication. Like for example, ako, very open ako sa kanya. Kaya tuloy, yung mga tao nakapaligid sa akin, nasasanay ako na magsabi din sa kanila. Kasi ganun ako sa bahay. Like, to my partner, I always tell her na, ito, nakaka-bad trip naman. Wala akong pera, ganyan. Gusto kong kumain ng ganito. Alam mo yun, very open book ako sa kanya. Tapos, pag may nararamdaman ako sa loobin, masama man loob ko or masaya ako, sinasabi ko lahat sa kanya. So, dapat ganun po tayo. And, hindi mo namamalayan na you are very open to other people as well. Kasi nasasanay ka na ganun yung routine mo di ba? So, open communication is number 1. Share your feelings, thoughts, and experience honestly to build a deeper connection and prevent resentment. Okay? Para wala ang problema. Maging open ka to help you build a deeper connection, and syempre, yung mai-share mo yung feelings mo talaga. Number 2, be a good listener. So, don't just hear words, okay? Truly listen to understand your partner's feelings and needs, okay? So, hindi lang po tayo, alam mo yun, wag natin pakinggan yung mga words lang na sinasabi nila. Pakinggan din natin yung mga nararamdaman nila at yung mga pangangailangan nila. So, if, for example, wag ka na umalis, pag sinabi ng partner mo, wag ka na umalis, dito ka lang, kailangan kita ngayon, wag kang aalis. Kasi, maybe, ikaw, masaya ka ngayon, pero siya may pinagdadaanan siyang something na, alam mo yun, ikaw ang comfort niya, ikaw yung someone na pagdidependehan niya ngayon, na ikaw yung parang crying shoulder niya ngayon. So, iba't iba kasi tayo mga tao So, we have to balance everything. I know that we want to do something, we want to be happy as individual, pero if we are in the relationship, we have to prioritize as well, diba? Prioritize them. We have to understand their feelings and remember what they tell you. Okay? Yun ang pinakamalaga. Kung sinasabi nila, yun yung lumalabas sa bibig nila at nafe-feel nila. So you have to absorb it, take it, and reflect on it.
at kung kailangan mo mag-advise, sige go, mag-advise ka. Pero kung wala, just be there, okay? Number 3, be transparent. Avoid keeping secrets, okay? Avoid keeping secrets, as even small ones can erode trust and create distance over time. Ako minsan may mga nakakalimut ako ng bagay na sabihin sa asawa ko. Like, syempre, ulyanin naman ako, di ba? May mga nakakalimutan ako, pero, alam mo yun, binabawi ko. Like, ay, sorry, may nakalimutan ko na sabihin. Meron pala kaming ganito, ganyan. So, kumbaga, I still let her know kahit nakakalimutan ko. So, yun eh. Be transparent. Alam mo yun, huwag kayong magtago ng something sa partner nyo kasi it will just, lead to, war, fight, di ba? Syempre, mawawala ng tiwala sa yung partner mo. Yun lang naman talaga yun. And pang-apat, ito na yung nababanggit ko kanina. Pang-apat, spend quality time. So, ito, make dedicated time for just the two of you. Walang masama na kayong dalawa lang. Kung may anak kayo, edi kayong tatlo, di ba? Spend time. Kasi, it will make you stronger, and that will be your inner peace. Ang partner mo talaga at pamilya mo, sila talaga, alam mo, magpapasaya talaga sa'yo. Like, kahit anong bagay yan, at yan lang ang hapang-habang buhay na kasiyahan na meron ka. So, you have to keep it and spend or make dedicated time for your just the two of you or with your family. Kung tatlo kayo, apat kayo, 'di ba? And free from distraction, iwasan natin yung cellphone. Hamba magkasama kayo ng partner mo, tapos cellphone ka pa rin, trabaho ka pa din. Ano ba naman yun, 'di ba? Like, if you want to work, live in the work. Like, doon ka na lang tumira sa trabaho, di ba? Like, huwag ka na mag-partner. And don't open yourself to a relationship if you cannot deal with distractions, okay? So, kumbaga, kung ikaw ay madali ka ma-distract at distracted person ka, huwag ka nang pumasok sa relasyon kasi yan ang isa sa mga nagiging roots ng away. Like, kaka-cellphone ng okay, may mga ibang gustong gawin, like kasama niya yung partner niya, 'di ba? Parang yun, medyo off lang yun. Red flag po yun, mga kapatid. And don't forget to build intimacy and understanding. So, alam mo yun, mas maganda yung mag-spend kayo ng, alam mo yun, sa mga probinsya, yung mga wala talagang signal na ang phone or kahit anong gadget. At alam mo yun, makapag-spend talaga kayo ng time between you two. And alam mo yun, more deep talks, mapag-usapan nyo yung mga buhay-buhay, diba? Kami hindi namin nagagawa to ng asawa ko. So, totoo lang. Yun pa lang, di ba namin nagagawa. Pero I hope we could do it, soon, di ba? Soon. Ano na to? 1, 2, 3, 4. Pang-5. O, di ba? Ito na ako. Pang-5. Make your partner priority. Ay, kakasabi ko lang. Make your partner priority. Kasi intentionally side aside intentionally set aside time and energy for your relationship, showing that it's important to you. So kumbaga, lahat ng mga nangyayari sa iyo, kailangan ang number 1 priority mo yung partner mo kasi kumbaga kaya ka nga nag-partner kasi parang yun yung kalahati ng buhay mo, 'di ba? So kumbaga kasi you have to set time with them, have that energy in your relationship para alam mo yon, nandun yung spark pa rin, mag-continuous yung spark niya, mag-overflow sa buhay ng dalawa. So yun ang masasabi ko, you have to prioritize your partner. And pang-6 na sasabihin ko, do things together. Okay? Huwag mong gagawin yung isang bagay na ikaw lang mag-isa. For example, may problema kayo. Gusto mong i-resolve na mag-isa. May partner ka nga eh. Parehas yung pinagdadaanan yan eh. So, what you have to do is do it together. Harapin nyo ng dalawa, diba? And kung masaya naman yan, may gusto kong gawin na halimbawa, gusto mo magbanda, gusto mo maglaro, then do it together, diba?
go out and engage in activities you both enjoy, 'di ba? Yung parehas kayo na synchronize kin dalawa sa activity na yan. For example, you always do PlayStation or you do bungee jumping, mall shopping, ganyan. Do it together, 'di ba? So para yung mga activity na 'yon na enjoy nyo parehas at yung isa hindi nabobore, 'di ba? Kasi may mga tao na like partners na yung isa gusto niya mag-shopping, mag-window shopping, pero isa gusto talaga niya magpahinga, like magkape lang, 'di ba? So iba't iba tayo ng culture na mapinagdadaanan. So you have to do it together. Balance dapat yung isa nag-agree na, ito gawin natin 'to, 'di ba? O ikaw, okay ka ba dito? Sige, gawin natin 'to. And create small daily rituals that you can share. For example, kami ng partner ko, ang ginagawa namin, nagpe-play kami ng cards, minsan nagbi-video okay kami. More on kain kasi ginagawa namin. Like pag nagke-crave kami, more on kain. Tapos pag may naiisip kami, may mga nag-uusap kami about work, yung mga ganap sa buhay na, din tayo, chismosa tong asawa ko. May mga may mga gustong i-share sa akin. Ganon din naman din ako, nahawa na ako. Kaya, yun, may mga small talks kami. Yun yung mga ritual namin. Sana pa ba? Hindi naman kailangan matagal. Like, few minutes will do. Like, 30 minutes, 1 hour. You can just, sit together or lay down. Pag-usapan niyo mga bagay-bagay sa buhay. It can help us na, syempre, ma-release yung mga, yung mga negativity and at the same time positivity na mga sa ating sarili, di ba? And I just want to share, syempre marami akong kami mga experiences, bad or good, pero I'm so happy that everything is good with my relationship. I really invested on it. Like I always make sure na maintain it na maganda. Pero I know ang relasyon talaga hindi naman lahat like palagi masaya yan. May kalungkutan yan, may problema talagang pinagdadaanan. Pero make sure that all the things that are happening to you, both of you, dapat masaya pa rin kayo, 'di ba? Despite na problemado kayo, pagod kayo, make sure na you really enjoy life. And what I can share about this is a verse in life since Sunday naman ngayon, and if kayo hindi pa kayo nakapagsimba, from Ephesians chapter 5 verse 33. Sabi dito, nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself. So ano sinasabi dito? The verse encourage building marriages on deep love and mutual respect. So kumbaga sinasabi dito sa verse na to, it instructs us husbands, okay? It instructs us husbands to love their wives as themselves. Kumbaga kami, kung paano namin mahalin yung sarili namin, dapat ganoon namin minamahal yung mga asawa namin. And while wives, mga babae, wives are to respect their husbands. So, ganun. Kasi, pag hindi nyo na-respeto naman yung mga asawa nyo, mga lalaki, natatapakan yung ego nila as, kasi kumbaga parang sa mga tigre, sa mga hayop, 'di ba? May mga alpha yan eh. So, ang lalaki kasi medyo alpha talaga yan. So, sila dapat ayaw nila yung natatapakan yung ego nila. So, we have to respect them. But kayo naman mga lalaki, easy lang kayo. Syempre, you have to make sure na yung pagiging alpha nyo in a good way. Huwag naman yung alpha na siga-siga kayo. Kutusan ko kayo dyan eh. Joke lang. I mean, wag yung alpha na parang siga-siga kayo sa buhay. Wag ganon. Like, alpha in a good way na you have to respect your wife and respect life. Okay? So, yun naman. Yun naman aking ma-share for this afternoon. And syempre, kayo, anong insight nyo dito? What are you doing to invest in your relationship? So, kung meron kayong insight dyan, go ahead. And syempre, gusto ko nang shoutout lahat po ng mga dumadaan dito sa Kahel Stores Dive. Hello. Thank you so much for dropping by here sa Kahel Stores Dive. And you have a great afternoon to everyone. Ingat po kayo sa mga papasok o pauwi pa lang.
trabaho o kung ano man yung ginawa nyo today. Ingat po kayo. Syempre, I'll be introducing one of my guests for this afternoon from Foo Fabia. And syempre, time check muna tayo. Quick time check muna, no? Para mas maganda ang ating pasok sa ating for our guests. So let's go. It's 4:11 p.m. September 21st, 2025, and this time check is brought to you by J.A.J. Chili Garlic. Discover the great taste of the best homemade J.A.J. Chili Garlic for only 100 pesos. You'll discover the crispiness, a bit of spice, and perfect flavor. Order now, message Tita Jobel for your orders. And syempre, Michael and the Maddie's Crochet. If you want to personalize your crochet for gifts, souvenirs, or giveaways, message them now. For inquiries, visit the Facebook page of Michael and Maddie's Crochet for your orders. And last but not the least, syempre, Sikap Music Studio collaborates with Kahel Stories Live that offers a variety of services like recording, voice-over recording, equipment rentals, podcast, band rehearsal, and many more. Book now at Sikap Music Studio located at the Nakpawis, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. And for my guest this afternoon, ready na siya. Nandito na siya sa ating backstage, syempre. And our guest for this afternoon, walang iba from Foo Fabia, syempre, si Uno. Hello. Magandang hapon sa lahat pa ng nanonood. Sa inyo, sir, makoy gandang good afternoon, brother, and welcome sa Kahel Stories Live, syempre. Thank you for guesting here, syempre. And syempre, Uno, why not introduce yourself? Sino ba si Uno? Anong current work niya? At anong position niya sa Foo Fabia? At bakit Foo Fabia ang pangalan nyo? Go ahead! Yun, sir, ako pala si Uno ng Foo Fabia. Ako po yung songwriter, singer ng grupo. Ako rin po yung parang pinakabata sa grupo. And then, simpleng tao lang, tatrabaho sa hospital, sa home frontliner. Yun po. Alright. Okay. So, ito na nga. May mga questions ako for this afternoon or this episode. So, eto, ready ka na ba? Sige. So, ganito. Okay. Tatanungin muna kita ng mga questions about music. And, syempre, my first question, eto na nga. Sorry na nawala yung aking mga question dito. Pero eto, my first question, what got you into music, Uno? And ano ba yung nagkaroon, like, spark of interest? Why did you choose music? Way back, sir, 2010. And then, napanood yung Beatles sa YouTube. And then, sabi ko, ito yung gusto kong gawin ng habang. Actually, hindi talaga yung unang nagustuhan. Ano, sorry? Hindi ko na gets yung medyo nag-choppy ko. Pagtatambol. Sorry, sir. Pagtatambol po. Okay, tapos ayun, napanood ko yung Beatles sa YouTube way back 2010 or 9. Tapos gusto kong maging isang drummer noong una. Into frontman, na-inspired ako ng Beatles talaga. Okay. Tapos, ano pang mga, speaking of inspirations, ano pang mga, bukod sa Beatles, ano pa yung iba pang inspiration? Actually, sir, yung pinsan ng mother side ko, nagbabanda po yun sa Sangli Point sa Cavite. Sila po yung old school na Breakers band. Keyboardista po siya doon. Na-inspired ako na tumugtog talaga po dahil isa rin po sa inspirasyon ko siya. Okay. Sige. Tsaka one thing, na-inspired ako na
yung kapatid ko ngayon, namin si Berlin. Actually, nakita ko siya mag-gitara, sabi ko, lupit. Gusto ko mag-switch sa drums to guitars, kaya Okay, sorry. Na, ang daming mga commercial dito, so pagpasensya mo na. Ayun kasi may yung cellphone ko kasi ginamit at ayun nga at may hinihintay na transaction. Pero anyway, you mentioned about matagal na ba ang Foo Fabia? Like how many years na ito total? Total 4. Okay. Pero nag-live kami, nag-perform ng live 3 years. So 1 year in the making sa studio, tapos couple ng mga members. So, by the way guys, just to let you know, this is a 4-piece hard rock band from Metro Manila, and you know, yun nga, inspired sila ng golden era of classic hard rock, and yun nga, may mga tawag dito, base dun sa kanilang information, classic rock inspired guitar solos yung ginagawa nila. So ayun, kaya yun ang Foo Fabia. And so talagang ano to, like hard rock talaga, like yun talaga yung inyong yun talaga yung inyong genre. Para sa akin, kasi kaya ako nasabi na hard rock. Gusto namin kasi overdriven guitar sound. Yung basis kasi namin naka-16, so medyo yung kanyang top ginagawa ng gitarista namin ang sobrang bigat na kaya yun, kaya parang nasabi ko na hard rock. I see. Tapos ito, syempre i-inject ko lang tong question na to. Syempre, kayo ba ng Foo Fabia, sino ba yung mga, kasi syempre iba't iba kayo ng ng mga inspiration or ano dito, what you call this, influences, di ba? So kayo ba talaga bang okay sa inyo to yung genre na ginagawa niya ngayon, or talagang nag-experiment pa kayo, like you're still finding out what will be the exact genre na gagawin nyo sa banda? Sa amin naman, sir, gusto ko yung syempre yung nag-evolve po every time to time. Tapos medyo may konting arrangement, medyo may konting so called that, sir, nakalimutan ko na yung parang mga bagsakan yun. I see. Okay. And I'm very interested kasi I think I saw you play before sa Music Cafe, tama ba? And Yes sir. tapos syempre I'm managing kasi Better Days, and minsan nagre-relieve ako sa ibang banda na Superstar. So yeah, I saw you played that time, pero hindi rin kasi masyado ako focus do sa event, like dahil sobrang busy namin nag-aasikaso sa artist namin. Pero anyway, kayo talaga, may mga kanta ba kayo na like you compose, like may mga pyesa na ba kayo? Marami na kayong pyesa, ganun, ang Foo Fabia. Ano sir, nasa 10 na rin yung namin. Nasa 10 na rin yung original songs namin na which is ako yung nagsulat. Tapos yung dalawa ongoing na nare-record na. So hopefully this year ma-release siya. I see. And pero lahat to nakalabas sa platforms, o hindi pa lahat? Hindi pa, no? Wala pa, sir. Wala pa po. Okay. Opo. Kahit isa? Pa, sir. Kahit isa? Wala pa po, sir. Okay. Sana this year, sir. Sana. Investing. Kaya guys, abangan nyo kung may mga releases sa Foo Fabia, abangan nyo din. And I just want to ask as well, additional is, can you describe your creative process? Like, how do you typically write songs or create music? Do you do it alone or with the group itself, like collaborative work? Sir, nagsusulat ako ng lyric, yun po na una. Namin si Bernard,
nalagay ng melody ng artist. Tapos, wala yung audio mo, sorry. Sir, dinig po ba? Yeah. Ayun yan, sorry. Yung sa lyrics sa akin po, tapos si gitarista po namin, si Berlin sa melody, sa arrangement. Tapos yung song output po, yung kung may mga babaguhin pa, buong banda rin po decision po. I see. Okay. So it's a collaborative work sa buong Foo-Fabia para makakreate ng obra. So ang galing-galing. Tama naman yun kasi kaya nga banda eh. You have to like what do you call this? Like contribute na bawat isa, 'di ba? So wait lang one moment. Alright, sorry doon. Tawa ako. Hindi, kasi pinagsasabay-sabay ko mga bagay-bagay at anong tawag dito? Meron tayo kasing hinihintay na katransaksyon. Pero ayun nga, going back, eto. Ayan. Going back, ito pa yung tanong ko. I-inject ko tong tanong na to. Uno, pag kayo gumagawa ng kanta, saan nyo siya binabase? Like, is there a specific genre na mini-mirror nyo or areglo para doon lang kayo nakafocus? Ganun ba kayo magano? Magandang tanong, sir. Actually, iba-iba. Meron kami kanta na love song. Okay. Kanta rin na parang inspired parang solo type, pero kami medyo may ang parang okay. So iba't iba yung lumalabas na genre sa inyo. Oo. Okay. Tapos ito pa. May isa pa akong tanong. You mentioned about different genre na ginagawa nyo. So anong genre na hindi pa nagawa ng Foo-Fabia? Sir, ito medyo maganda rin din tanong po yan. Actually, meron po ako nasulat na riff, pero papadagdagan ko po sa gitarista namin. Medyo, siya, thrash metal, sir. Uy, medyo, parang malayo yun kasi di ba hard rock, tapos medyo alternative, tapos metal. Layo Style Metallica. Ang layo Wala ako kasi sabi ng drummer namin mag-down. Oo. Ibang banda, so sabi niya gusto niya mag-compose ako pero lyrics yung lab song yung lyrics lab song. Pero mas maganda kasi mas maganda nga kasi talaga na parang alam mo yung chop suey na genre, yung parang you explore, tapos ano ba to, nagtatry kayo ng iba't ibang genre, di ba? So ayun, kaya that's nice. Actually, yan din ang inaano namin, parang kasi yung drummer ko metal talaga siya. Tapos yung bahista more on para siyang I belong to the zoo, ganon, parang ganon yung music niya. Tapos yung gitarista namin, it's like talagang siya more on funky talaga yung tugtugan niya. Tapos ako pop lang talaga ako, yung mga gusto ko pa parang mga parang mga Gary B, gano'n, mga basta mga ballad, ganyan, basta pop ballad, yan yung mga gusto ko talaga, yun. More on boy band ako Pero isipin mo, iba't iba kami na talagang, yun talagang pinakikinggan, pero pag kasi pinagsama-sama mo, you come up to a good genre, or alam mo yun, parang good idea. Kaya maganda yung nag-explore kayo. Tama naman yan. Eto pa, next question. Ang Foo-Fabia, let's go back to the band. Ano ba yung like mga the usual challenges na na-experience ng banda during, sabihin natin, performances or kung ano man na you can share to me, like na experience nyo sigurong challenge sa buhay?
Siguro one, sir, yung pagka, syempre, may pasok ka na bukasan, tapos tutugtog, puyat po. Medyo, syempre, priority yung work. Pero nandun pa rin po yung pagtugtog. Isa po sa mga challenges namin po yun. Tapos, syempre, lalo na po, pagka tag-ulan, ang hirap po sumakay, papuntang gig. Kaya, isa rin po sa mga challenges po namin. I see. Oh, halos lahat naman ng banda, it's either schedule. Well, number one talaga ang schedule kasi pag talagang sobrang busy ng isang kamembro mo, like you can't move forward 'di ba? Parang kahit gusto mo tumugtog, tatlo kayo, apat kayo sa banda, isa sa inyo hindi pwede. Parang wala, ang hirap Talagang mahirap umusad. Like ganun na nangyayari sa amin sa OD because we have personal personal na ginagawa ngayon. So or mas priority kumbaga. Ayun, kaya medyo pahinga-pahinga din kami. Ganun ang aming ano. Pero pag sinabi na magpahinga ka, it doesn't mean that like you have to stop playing, 'di ba? Or with the group, like you can still move forward as individual. Like you can write songs, produce songs at home, write songs, mga ganun. So we have to make ourselves productive pa din kahit na, alam mo yun, kahit na nagpahinga yung grupo, parang ganun. So, speaking of pahinga, syempre, speaking of schedule, wag na yung pahinga. Speaking of schedule, was there a time in all of your schedules ng mga gigs, ng mga performances, could you tell me like one achievement na experience nyo? Like yung pinaka best na performance siguro na experience nyo? Best performance ng tugtog namin na live, sir. Siyempre yung always taon-taon yun. Oo. Kaso last year ginawa siya December. Oo, tama. So this year, kapag nagkaroon ng Music Cafe, magpe-perform pa kayo ulit, ganun. Siyempre, sir, hoping yun. Inaabangan po namin taon-taon. Oo. Umali mo, magkita na tayo kasi ngayon ko lang nalaman yun, yung sir. isang organizer doon, kakilala ko pa lang. Ito, nagkagulatan kami. Parang, uy, ba't nandito ka? Organizer ako. Sino ka? Ano yung ginagawa mo dito? Road manager ako ni ano. Di ba nakakatawa lang? Small world. Sir OD/FF Orange District. Yes. Saka po yun no. Sige. Kikita tayo sa Music Cafe. At ipipitch natin yan. Eto pa. Sir, tuloy ba? Ay, hindi ko palang alam. Pero sinabi na gagawin this year. May gagawin daw sila ngayon this year. Meron sir. Meron nga. So, ayun. Sige. Abangan natin yan. Eto pa. I have one question as well. Ikaw bilang part ng FUFABIA, do you experience yung tinatawag na performance anxiety na tinatawag? Siyempre, sir. Lalo na pag sobrang sir, pag sobrang laki ng event tapos nalilipit na manda yung mga dami ng line. Kaya sasablay ka sa gitara, sasablay ka sa vocals. Medyo nakakatakot. Oo. Mismo. Kaya, ako din, minsan na-experience ko din yan. Lalo na pag yung crowd ay very, parang nonchalant. Kumbaga, parang nanonood lang sila sa'yo. Hindi mo kasi alam kung okay ba yung tunog nyo sa kanila o nagagalingan sila sa'yo. So, hindi mo alam Parang very mysterious yung mga ganong audience. Parang nakatingin lang sa'yo na, ano to? Parang anong audience to, parang 'di ba? Bihira kasi yung mga audience talaga na they really engage. Talagang na-enjoy nila yung music mo. So bihira yung mga ganun. So doon lumalabas yung kaba, 'di ba? So yun. Ito pero, pa. Pero sir, pagka nakita niyo nung pumalakpak, humiyaw, sumigaw, medyo nakakagalak ng puso sa wala mismo yun. Ang sarap sa feeling ng ganyan pag nakakita ka ng audience at isa papaindak nadadala mo sa music. So ang sarap nun. Eto,
siguro isang question pa ako for the band. Ito, bago tayo mag-personal questions. Okay lang ba sa'yo magtanong ako ng mga personal questions in a bit? Okay lang? Sure. Okay. Sige. Ito, could you tell me one struggle naman na na-experience ng Foo Fabia? Actually, sir, yung time, yung hindi naman inactive, yung parang busy sa schedule. Kasi yung sa akin, gusto ko na tumutug kaso yung ibang membro, hindi ubra, parang medyo may aatras ka pa po sa gig kahit gusto nyo po yung gig. Yung parang medyo masakit na nakakita sa loob. I see. Okay. And ang hirap kasi talaga kapag alam mo yan ang paano ba? Hindi man parang pumapatay sa banda, pero parang nakakaano ng pag talaga yung isa pag sobrang busy, tapos yung isa talagang very consistent, or ibang members are consistent to play, pero talagang pag tinamaan ng number 1 yung schedule, tapos katamaran, wala na, tuloy-tuloy na. Diba? So mahirap talaga. So ito, okay. I hope na syempre kahit yung nga sabi ko nga sa iyo, kahit kung magpahinga man tayong mga banda, at least tayo as individual mag-continue pa rin do sa ginagawa nating music, which is songwriting, producing our own music, or creating more masterpiece para hindi tayo natitenga, diba? So para pagbalik ng grupo, okay na ulit. So ito, this will be my personal questions. Ito ay for you. Okay? Para sa iyo naman to. Ano naman ang favorite quality mo sa sarili mo? Quality, sir? Yes. Paano quality, sir? Parang like siguro attitude or ganon. Personal, sir, siguro yung lagi siguro matulog. Gusto talaga, sir, matulog. Sarap naman. Sana all. Sana all talaga, di ba? Magkape. Magkape. Yan. Oo naman. The best yan. Ikaw to. Napag-uusapan natin yung quality. Ikaw naman, ano naman yung isang bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo? Siguro, sir, talaga hindi ako magiging ipokrito. Siguro, sir, yung health ko, yung katawan ko, sobrang taba ako sa sir. So, physical, parang ganon. More on physical. So, syempre, para sa kalusugan ko rin dati. I see. Okay lang. Like, sabi nga, may kasabihan na nakalimutan ko tuloy. Yung, the chubbiest person is the softest person. Parang ganon, di ba? Oo. Yes, sir. So, kumbaga, yan ang mga huggable, at yung masasandalan mo, yung marerelax ka. So, still a good thing, di ba? Wag din nating, alam yun, parang i-deprive yung sarili natin ng tabako ngayon, kailangan kong pero okay lang yan. Malay mo, di ba? Pagising mo bukas, parang katawan mo na si Piolo Pascual, di ba? Parang Spider-Man lang yan. Spider-Man, di ba? Eto pa. So, napag-uusapan natin yung quality, yung mga gustong baguhin sa sarili. May tanong lang din ako. What trait do you admire in others but you don't possess yourself? Sa Tagalog, ano yung trait o like pag-uugali na meron ang iba na wala ka sa sarili mo? Sa positive, sir, siguro yung sobrang sipag. Yun ang medyo kulang ako, sir. Sa negative naman, yung parang pagiging masungit. Hindi naman po ako Okay. Pero, okay, sige. Maraming tao ang masungit talaga at normal lang yan, lalo na kapag medyo tumatanda na tayo, ganun talaga. Medyo nagiging mainitin na ulo natin. Okay lang. Minsan ganyan din ako, mainit ng ulo ko, pero mas lamang yung masaya. Masaya ako. Masayahin tao ako. Eto, personal tayo. Walang banda. Bahala ka ko i-relate po din sa music. Pero what will be the biggest challenges in your life
na pinaka na-experience mo sa tanaw ng buhay mo? Biggest challenge or struggle? Siguro, sir, yung sitwasyon ko ngayon, sir. Okay. Elaborate. Kasi sir, working student po ako. Okay. So, natrabaho ko napapasok sa pili ko. So, ginagapang ko siya. Medyo hirap. Kasi school lang input na pahinga. Tapos yun, nasisingit ko pa rin naman po yung pagtugtog. Pero, yun nga po, medyo mahirap yung pagiging isang working student po. I see. Ngayon ba nasa work ka? O ano to nasa background mo? Actually, sir, nasa ako ngayon, nasa work. Pero, ito yung rooftop. Ooh. Hello, shoutout dyan sa mga katrabaho mo. At ingat dyan. Uwian na po yung dito, kaya dito po pumuwesto, sir. Okay. Galing, no? So, yan ay, ano yan, parang factory, gano'n? Or manufacturing? Ano? Ito po, Indri, ito yung, ano namin, rubber tank. Ito yung mga, Clorox, sir, sa likod. Oh, galing. Galing. Nice. Laundry area, sir, ng hospital. Galing. Ayos So, good job dyan. So, lagi lang mag-iingat, syempre. Safety first. Laging tandaan. Ayan. Eto pa. Syempre, you mentioned about the challenge that you have. Syempre, ano naman yung grateful ka? Bilang uno, what are you most grateful of or for? Siguro, sir, family, of course. Family. After, syempre, number 111, and then, syempre, God, number 1 pa rin. Number 2, yung band, in friend. Yun, relationship ko na sir now. Si Uno ba ay single or double o ano? Taken, sir, taken na po. Taken. Okay, so you have a partner and okay. And gusto ko lang din malaman, no? Well, you mentioned about family. So, ito, itatanong ko lang din, since ito yung ating question of the day kanina, gusto ko lang din itanong sa'yo na, ano yung mga ginagawa mo para makapag-invest ka in your relationship? Like, ano yung mga ginagawa mo strategy para mas maging masagana yung relasyon mo? Dalawa, sir. Okay. Share. Number one, sir, syempre, pinamalaga time. Bibigyan mo talaga ng time. Yun po talaga. Time is gold. Mismo. And then, pangalawa, yung pagiging, pinapakita ko talaga kung gaano kamahal yung mga tao na sa paligid ko by holding their hands, hugging them, syempre, lalo na pag magulang, inahalikan sa skin. Oo. So, Tama. Kumbaga, yun din sinabi ko yun din sinabi ko kanina, parang you have to spend time at saka, syempre, i-priority yung mga partner natin or family or basta yung nasa relationship natin. Priority sila kasi sila lang meron tayo and kaya nga sinabi, other half natin sila. So, ayun. Last 2 questions before we play your, your video kasi isa lang yung na-send mo. So, okay lang naman yan. Pero this is my last 2 questions. Was there a time that may isang decision ka sa buhay na nakaapekto sa buong buhay mo or it really changed your life? One decision. Ano itong decision na to? So, sir, nag-aaral pa ako ng paralysis ng way sir, 2020. Medyo choppy yung sound mo, sorry. Hello, sir, dirig na po ba? Yan. With 2012, sir, nag-college po ako. Yun po yung pinanginayan ko kasi kumbaga binigyan po ako ng nanay ko ng college plan. So, parang hinulugan po nila on way back 90s. Nung maliit pa lang po, toddler pa lang po ako. Tapos, yun nasayang po eh. Kaya, hindi na rin po siya magagamit. Kaya, siguro kung babalik po yung panahon, aral po mabuti. Galing, sayang yun. Like, is this from insurance, ganon? O what? Hindi? Yes, sir. Insurance. Yes, sir. Insurance, sir. Ano, parang nag-expire siya, ganon?
Ano sir, dapat 4 years consistent kang nag-aaral. So, 2 years okay. ako. So parang So, nag-stop wala ka. na. Years. Parang Oo, nag-stop sir. ka. Sayang. Well, ganun talaga. Like, may talagang, paano ko ba sabihin? Like, there's really situations in life na talagang susubukan talaga tayo, and we have to sacrifice for that situation na dumating sa atin para, alam mo yan, halimbawa, kung nag-aaral ka tapos may dumating sa iyo na isang bagay na blessing, like opportunity or whatsoever, at tatanggapin mo yun kasi parang feeling mo mas okay yun, or there's a situation na you have to stop schooling because of you have to adjust to something, 'di ba? So talagang mahirap, 'di ba? So yun nga, sayang. Ako yun din yung hinayang pero okay. Oo naman sir, pinaghirapan ng magulang natin yun eh. Pinaghirapan natin ng magulang yun, tapos ganun lang, pero okay lang. Yan talaga ang buhay. Hindi natin talagang may mga bagay talaga na hindi para sa atin, 'di ba? So ito, my last question for this personal questions, at bago natin i-play yung yung video no. What is the one thing that people misunderstand about Uno? Sa pagiging music sir, siguro yung syempre alam niyo na sir, yung laging nawawala ka. Hello sir, sa music syempre sir, yung lasenggo, gano'n, na addict, syempre pabanda sir. Siguro sa personal naman, wala naman gano sir eh. May mga negative na minimal na marinig, pero hindi ko na rin po. Okay. So, pero hindi naman like, okay lang naman mag-inom eh. Like, control lang din talaga. And, syempre, pag nag-inom, enjoy nga yan eh, diba? So, pero, yun nga, lugar lang. And, people really judge us for what they see or what they hear from other people. So, hanggang di nila nakikilala ang isang tao, kung gaano ka-genuine yung heart ng tao, wala, hanggang doon lang iisipin nila at sasabihin. So, for people na, misunderstands Uno, ayan, kilalanin niyo muna yung tao, di ba? At, bago niyo po husgaan. So, ayun. And speaking of huhusgaan na natin yung yung inyong kanta. Eto na nga. Could you explain to me etong performance na sinad mo, which is titled is Taya ng Foo Fabia. Could you tell me about this song? Bakit Taya? Dito sir, explain ko muna yun sa performance namin. Sinet po namin siya sa studio sa May Cubao. Okay. Tapos sabi ko, record tayo ng isang kanta kung ano yung gusto nyo record. So napili namin actually yung Taya. Bakit Taya? Marami po nagtatanong bakit daw Taya. Simple lang po kasi yan para sa mga taong gustong sumagal at sugal sa pag-ibig. Okay. Kahit na marami talagang gusto talaga susugal talaga. Tama. Actually sir, nasulat ko siya way back 2021. Nasa MOA po ako noon sir. 2021? Nasa 2021 sir. Hindi pa kami nag-live. Okay. Okay. Tapos na yung pandemic, tama? Tapos na sir, tapos na. I see. Okay. So, eto nga, so tungkol siya sa parang sugal sa buhay, parang gano'n, tama ba? Sugal sa buhay, pero number 1 sir, sugal sa pag-ibig. Yan, sugal sa pag-ibig. So, ayun sir, guys. hindi sugal to sa casino sir hindi gano'n walang gano'n. Hindi. Iba yun, huy. Iba yun. Sige. Pakinggan natin to, guys, to all the viewers here in Kyle Stories Live. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Pakinggan po natin tong kanta ng Foo Fabia, Taya, only here in the best Kyle Stories Live. Let's go!
tayo'y nagkita na puno ng ligaya, ngiti at pag-asa. Mga mata mo'y nakatingin sa akin, ba't hiling ako'y biglang nabibitin? Huwag kang mawawala, dahil mahal kita. Araw man o gabi, kahit pinay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig, handa kitang yakapin. Kung ika'y magsungit, handa kitang siyuin. May pasok ka doon, alas 11 umaga. Ang tapos na doon, alas 7 gabi na. Maghihintay ang tapos ng klase, mag-aantay kahit anong mangyari. Huwag kang mawawala, dahil mahal kita. Araw man o gabi, kahit bituin ay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig, handa kitang yakapin. Kung ika'y magsungit, handa kitang siyuin. Huwag kang mawawala, dahil mahal kita. Man o gabi, kahit bituin ay bibilangin, ikaw ang aking hiling, lingkid ang aking panalangin. Init man o lamig,
Time check now, it's 4:51 p.m. and this time check is brought to you by JJ Chili Garlic, Michael and Maddie's Crochet, and syempre Sikap Music Studio. And let me present to you once more my guest for this afternoon. Syempre walang iba kundi si Uno from Foo Fabia. Ayun. So ito na nga. At tayo maglalaro na, o di ba? Maglalaro tayo ng isang malupitan dito, fast talk lang. Alam mo ba ang fast talk? Yes, sir. Okay. So may mga set of Kailangan ko ng konti. Medyo parang pahihirapan mo. Saringal ako ng konti. hindi naman. Ano to? May mga set of questions ako dito. At kung ano yung unang pumasok sa isip mo ngayon, mabilisan mo lang sasagutin. Bawal ang mag-isip. Okay? Ayan, sige. Ready? Ready na tayo? Ready, sir. Game. Sige, game. First question. Yahoo! A song that makes you cry. Blessing, Foo Fabia. Favorite karaoke song. Sorry, sir. Again. Favorite karaoke song. Magbalik, Kalili. A song you'd play on a road trip. Be Yourself, Audio Slave. Uy, maganda yan. Favorite singer. Chris Cornell. Favorite Eddie band. Vedder. Uy, oo. Favorite band. Alter Bridge, Foo Fabia. Uy. Best concert for you. Di pa ako nakapunta ng concert, sir, eh. Pero musika pa, eh. Of Okay. course. Loud music or soft music? Loud music. Rock or pop? Rock. First song that you played today? Beauty and Madness. Ni Justin Bieber? Hindi, sir. Old school na 80s yun, sir, eh. Beat Limot ko na, sir. Sino-sing. Alam, maganda yun. Beauty and Madness. Oo, Beat and Mad. Oh, na. Di ba yun? Yes. Okay, tama nga ako. Okay, tapos, piano or guitar? Guitar. Vinyl or digital? Vinyl, sir. Uy, vinyl, bakit? Sige, bakit vinyl? Marami yung collection yan, sir. Oy! Yahoo! Yan ang dream ko. I mean, Actually, sir, sorry, maano ko lang. Sige Hindi lang. talaga vinyl ang pronunciation sa kanya, sir. It's vinyl po. Vinyl. Vinyl. Okay. So, hindi Yeah, talaga ang pronounce. Vinyl. Okay. Oh, may Ako hindi ko na eh. Hindi ko yung pinili pala, sir. Vinyl pala. Vinyl. Okay. For other information, vinyl po yon. Hindi, ano tawag ito? Ano sinabi ko kanina? Ano? Vinyl? Vinyl. Okay. Day or night? Ayan. Night. Dance or chill? Chill. Loudest song for you? Master Puppets, Metallica. Uy. Okay, sige. Nakikinig din ako niyan. Old songs or new songs? Old songs. Covers or originals? Originals. Favorite instrument? Guitar. Fast or slow? Fast. Sing or dance? Sing. Solo or band? Band. Sad or happy? Happy. Music, and finish the sentence. Music is... Love. You know. Ayun, yun na yun. Yun ang aking mga katanungan. Fast talk, di ba? O, di ba? Na ano ka ba? Parang, baka merong ano dyan, sir. Chocolates or milk tea. Ay. Baka may choice Hindi, wala. Wala naman. And ito na nga. Uno, we're down to our closing time or final note. And I have my last 3 questions here for you. Ready ka na ba? Sa aking final 3 questions. Reserve game. Okay. So, ito na nga.
my first question for this afternoon, bago natin i-end to. If you could time travel, what is the one piece of advice you would give to your younger you? Be strong, and kagaya na rin yung sabi ni Chris Cornell, be yourself. Be yourself. Oh, di ba? At eto, next question, how about for the younger generation? What would be your advice? Yung out sa band, syempre, makinig sa parents ninyo dahil tama naman sila na kabubuting nila yung ipapayo nila, sabihin nila, kasi kayo, kung di sila magsisigay sa uli. Yun lang, magsisigay sa uli. Kasi syempre sa beauty, tuloy-tuloy lang, rakrakan lang. Tama, o, diba? Ayos. Yan ang pinakatatandaan nyo sa mga tawag dito, sa mga kabataan po na gusto magbanda din, diba? Tuloy lang, rakrakan lang, wag bibitiw. Alam ko mahirap, pero if you need to seek help from like mas nakakatanda sa inyo na betin ano to? Nabulol na ako. Mga professionals talaga, mga bulol talaga ako sa Tagalog. Ano ba yan? Basta, mo, nabubulol talaga ako. Mga magagaling sa music, mag-consult kayo din. Siyempre, seek advice sa mga magagaling na ano. Tuloy lang, rakrakan lang. Huwag kayong mapagod, diba? At enjoy lang, siyempre. Enjoy lang ang tugtog at buhay. And last question, this is it, Uno. The meaning of kahel, Tagalog to, itong kahel, is color orange in English. The meaning is joy, happiness, and fascination. Ang tanong ko, ano ang the best kahel moment mo? Or happy moment? Recently, sir, yung Music Cafe, yung nakilala ko, actually, akala ko hindi niya ako mapansinin, pero napaka-bait niya in person. Si Sir Makoy, grabe. Thank you. Thank you. Kinausap niya ako, akala ko hindi niya ako mamumukhaan. Oo. Hindi kasi familiar kayo sa akin. Like, nung talagang tinitigan ko muna kayo. Parang familiar to mga to eh. Like, ano dito? I'm bad with names. I can't memorize names, but I'm familiar with the faces, ganun. Kasi baka nakasabay ko sa isang gig, ganun, or a common friend of mine, so di ba? Ayun. Kaya ano pa ang happy moment mo sa buhay, like particularly in music? Can you tell me more? Music wise, sir, syempre, yung tumutugtog kami palagi. And then yung syempre is yung pag pumapasyal kami ng family ko. Time to time. Tama. Bigyan namin ng punta kami around Metro Manila lang. Kahit hindi na sobrang tayo, hindi na tayo ng aeroplano, basta sama-sama, sabay din kakain. Tama. Quality. Saka magsisikat sabay kami. Quality time talaga, importante. And yeah, that's it. And that's all my question for this afternoon. And syempre, Uno, bago ka pakawalan, syempre, I'll give you the time now to, plug, shout out lahat yung mga upcoming performances, your projects, appearances. If you have, you can promote as well your socials, lahat ng pwede may promote. And yun nga, yung mga gusto mo i-shout out, go ahead, this is your time. At kung di man sila nakapanood ngayon this afternoon, they can replay this here sa Kahel Stories Live, and also it will be available sa YouTube channel ng Kahel Stories Live. So go ahead, this is your time. Yahoo! Hi, I'm Uno pala ng Fabia. Gusto ko lang pasalamat sa Kahel Stories na naimbatan ako dito. Si Sir Makoy, syempre ang ating host. Salamat, sir. And then, plug lang ako ng mga konting tugtog namin. Alam ko next month may tugtog kami sa first time namin sa 13 pa. Uy. Yun, alam ko meron din kami social house again. Yun, magre-record kami, so maglalabas kami ng song soon.
And then, shoutout nga pala sa mga kabanda ko na hindi nakatulad dahil may mga meeting. Hello. Syempre sa mga nanonood sa live sa FB, sa YouTube. Hello. Magandang hapon. Pati syempre sa girlfriend ko nanonood. Family ko, syempre, mga ka-work ko. Sa mga lahat ng tao sa mundo. Ayun. Alright. Maraming salamat Uno for guesting here sa Kahel Stories Live. Again, you can watch this, replay this episode sa ating Facebook at YouTube syempre. And ayun nga, maraming salamat. I hope to see you soon and ang Full Fabia. Sana magkasabay tayo ulit sa gigs. And syempre, tuloy-tuloy lang tayo kahit mahirap. Ganun talaga. We have to keep doing this dahil pinasok na natin itong music, and I know it will also one of our like stress reliever ang music syempre, despite nga busy sa trabaho, sa mga ganap sa buhay. So enjoy lang at ayun see you sa Music Cafe, di ba? Yan na. See you sir. Hoping tutugtog kami ng Wolfgang ng Stone Temple Pilots. You know. Kung matutog. Yan Sige. Kaabang. Sige. And that's it. And maraming salamat muli Uno, and on behalf ng syempre, sir, thank you. Full Fabia. Ingat kayo. Ingat palagi, and thank God you sir. Ingat din. And thank you so much, thank and you. See you soon, okay? Bye-bye. Alright, and that's Uno from Full Fabia. Syempre, maraming salamat for guesting here sa Kahel Stories Live. I really appreciate it. And sa mga dumaan po at hindi nakapag-comment but just drop by to view this stream, maraming salamat po sa inyo. You can stream or you can replay this video later on dito sa Facebook, and by tomorrow siguro i-upload ko to sa YouTube. So guys, maraming salamat po muli sa inyo, and this is another day, another episode, at hopefully next week another guest na naman tayo syempre. At I'm so excited. Every Sunday na po tayo. Ito lang po talaga yung pinaka-bakanting time ko. Pag hindi pa bakante ang Sunday, kamalas-malasan, wala po talagang episode. Yun po talaga. So yun ang mangyayari po, every Sunday po tayo. At yun, thank you so much everyone. Don't forget yung mga pinalag ko ng mga music. Syempre, yung music din ng Orange District, please keep supporting us. I know it's very hard. Maraming ganap ngayon, maraming like nangyayari sa paligid natin. Syempre kami din, di rin kami masyadong active ngayon. It's because we have other other things to prioritize, pero I hope you could still support our music. And alam mo yun, one stream, one view, one like, it will be a big help for us. So please do support us. Lahat ng mga tropa ko na sa music industry, hope you could support them, because tayo lang magtutulungan, wala nang iba. So pag umangat ang isa, sama-sama na po yan. So ayun. So once again, maraming salamat. My name is Makoy Hidalgo from Orange District. On behalf of Orange District, sa ngalan ni Eman, Kit, and JM, and Drew, kami po ang Orange District. Like our page and keep supporting us sa buong team namin ng Orange District. Syempre, hindi ko na kayo papangalanan pa. Thank you so much for your hard work and for your patience to our band. Thank you so much to all our Kahel supporters. Maraming salamat. And I'll see you next week again. Another episode tayo. Same platform. Same what I call this? Same same platform nga. Same platform, same time. Only here, the best Kahel Stories Live. My name is Makoy, and see you, and God bless you all. Bye for now. Ingat.